Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Every gising is a blessing. Tayo'y muli nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban na naman tayo ng panibagong panahon, panibagong lakas, at panibagong buhay. Mga kapatid, alam naman natin na hindi natin maaalis sa ating buhay ang takot at pangamba. Pero habang iniisip mo yung mga nakakapagbigay sa'yo ng takot, umiiksi, kumukonti ang oras mo para maging masaya, para maging payapa. Kaya tayo muli ay tinatawag ng Diyos na manalig sa Kanya. Dahil ang Diyos ang magkakaloob sa iyo ng panibagong tuwa, panibagong kapayapaan sa gitna ng napakaraming mga problema na ating hinaharapan araw-araw. Kaya mga kapatid, minsan pa tayo'y magpakumbaba sa Kanya para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y pupuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng ganon, ding pangako mula sa Diyos. Abang hinihintay niyang may tatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamta ng mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Ikinalala nilang sila'y dayuhan lamang at nangibabang bayan dito sa lupa. Ipinagkikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila sa sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinaggagalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit.
Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya maging Diyos nila, sapagkat ipinahanda niya sila sa isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya, nahihandog si Isaac bilang hahin sa Diyos. Anda niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayon ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, lingapan niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang talapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa mga kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kahaway, upang mawalang takot na makasamba sa Kanya, ang maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at paggigilaslas at nagsabi sa bawat isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ang hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Walang umaakyat sa bubungan para ayusin ang sirangyero habang bumabagyo. Wala ding naglalayag sa dagat kapag malakas ang hangin at ang alon. Walang nag-aani kung mataas ang baha. Walang naglalakad sa daan kapag lumilindol. At walang papasok sa bahay kung nasusunog ito. Anong ibig sabihin?
Sometimes, the best thing to do in life is to do nothing at all. If you cannot do anything, then don't do anything. Ang kasabihan nga, if it is out of your hands, then remove it out from your mind. Kung wala ka talagang magagawa at malalagay ka din sa panganib, kapatid, huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin. Huwag mong papatayin ang iyong sarili. Amen? Ano ang pinakamagandang gawin kapag wala tayong magawa? Ang huminto at magpahinga muna. Sometimes, we become more productive by resting. You are actually doing something by not doing anything. Meron ka ding nagagawa kapag wala kang ginagawa. Yan ang kabalintunaan. That is the irony. Sabi po kasi ng mga doktor, it is in sleep that your brain repairs itself. Kaya nga po, pansinin nyo, yung mga hindi natutulog, sila yung mga palaging tuliro. Hindi po ba? Kapag kulang ka sa tulog, sumasakit ang ulo mo. At nalaman po nila yan sa pag-aaral, mas umiiksi ang buhay ng tao kapag kulang ito sa tulog. At may tsansa daw po, pwede kang magkaroon ng aneurysm kapag hindi ka natutulog. Nakita po nila, mas malaki ang tsansa mo na magkaroon ng cancer, tumataas din ang iyong blood pressure dahil kulang ka sa tulog. But resting is not only good for our bodies. Resting, sleeping is good for the mind. Mas makakaisip ka ng mabuti kapag palagay ka, kapag tahimik ka, at kapag payapa ka. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Balikan niyo ang ating ebanghelyo. Tinuturuan tayo. Sa gitna daw ng bagyo, natutulog ang Panginoon. The Lord was sleeping. Kaya nga po, itong mga alagad, nag-aalala. Sinasabi nila, papanaw na daw sila dahil dun sa malaking unos. Bakit sila natatakot? At bakit ang ating Panginoon walang pangamba? Kasi naman, alam ni Jesus ang kanyang sarili. At alam din ni Jesus kung sino ang kanyang ama. Sino ba ang Diyos? Di ba? Siyang may gawa ng langit, lupa, at ng dagat. Ibig sabihin, kontrol lahat ng Diyos. Kaya nga, pinakita niya yan sa kanya maalagad. Pinatahimik niya ang bagyo, pinatahimik niya ang hangin, pinatahimik niya ang malakas na alon. Kung may kapangyarihan ang Diyos sa mundo, bakit matatakot ka pa diyan sa problema mo? Kung kaya ng Diyos sa patahimikin ang bagyo, yung bagyo ng iyong problema, maliit lang yan. Kayang-kaya ni Jesus yan. Kung katabi mo ang Diyos, mag-aalala ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Kapatid, isipin niyo po ito. Sumakay si Jesus sa bangka na alam niya magkakaroon ng bagyo. Diyos si Jesus. Alam niya lahat ng mangyayari. Hindi po ba? Pero bakit pinasakay pa rin niya ang kanya mga alagad dun sa bangka? Bakit hinayaan niya sila ay magpalaot sa gitna ng dagat na alam niya merong daraan na unos? Tignan niyo po, kahit na alam ni Jesus magkakaroon ng problema, pinadaan pa rin niya ang kanya mga alagad dito. Hindi pinaiwas ni Jesus ang kanya mga alagad doon sa bagyo. Para saan? Para makilala nila kung sino talaga si Jesus. Ginawa iyon ni Jesus para tumibay ang kanilang pananampalataya. Remember this, my dear friends, that our problems will make us aware of our limitations. Our problems will humble us. And yet, being humiliated, being weak and vulnerable, being in your lowest of low, it is there that you would recognize, it is there
that you would discover who our God is. Bakit merong problema? Kasi para makita mo, para makilala mo, sino ang Diyos mo. Minsan ang mga problema, pinapabayaan na dumaan ng Diyos sa ating buhay. Para saan? Para palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano po ba ang takot? What is fear? Remember this, that fear is worshiping your problems. Kapag takot ka, ibig sabihin, mas pinaniniwalaan mo pa yung mga masamang mangyayari sa'yo. Ang takot, hindi naman totoo yan. Ang takot, parang multo yan. Guni-guni mo lang yan. Pero pag nagpapatuloy kang natatakot, tignan mo, mas pinaniniwalaan mo, nagtitiwala ka, yung masamang yan na naiisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. That is what fear is. Ang kabaliktaran ng takot ay tiwala. Amen? And what is faith? Ano ba ang tiwala o pananampalataya? Remember this. True faith is putting your full weight on something that you fully trust and believe in. Kapag nananampalataya ka, kapag nananalig ka, ang ibig sabihin nito, nilalagay mo o hinuhulog mo ang buong buhay mo sa isang bagay na pinagtitiwalaan mo. Anong ibig po sabihin nun? Halimbawa, para maunawaan niyo po. Tingnan niyo po yung kinauupuan niyo. Tingnan niyo, pansinin niyo. Hawakan niyo po ng mabuti. Kung naniniwala ka dyan sa iyong inuupuan, di ba hahayaan mo na sapuin ang iyong bigat? Di po ba? Pero kung hindi ka naniniwala, matibay ang upuan na yan, may sira, uupo ka ba? Di ba hindi? O kung nagdududa ka na may sira yung upuan na yan, uupo ka, pero mag-iingat ka. Kalahati lang ng iyong bigat ang iyong ibibigay. Hindi po ba? Yan ang ibig sabihin ng tiwala at takot. Ang tiwala, pagbibigay buong-buo ng iyong sarili. Pero ang takot ay pag-iiwas ng pagbibigay ng iyong sarili. Pero ang tanong, saan sa dalawang ito, takot at tiwala, ang nakakapagod gawin? Sa tingin niyo po, saan tayo magiging mas masaya? Saan tayo magiging mas payapa? Takot o tiwala? Alam natin ang sagot diyan. Mas nakakapagod ang hindi naniniwala sa Diyos. Mas nakakapagbigay ng lungkot ang nananatili sa takot. Na nakakatawa, napakarami sa atin, hindi po ba? Tinotorture ang sarili, pinapahirapan ang sarili, pinapaulit-ulit yung takot. Inuulit-ulit, nilalagay yung kanilang pangamba. Sino talaga ang nagpapahirap sa buhay mo? Ang Diyos? Ang ibang tao? Kapatid, ikaw ang nagpapabigat, nagpapahirap sa iyong buhay kapag iniisip mo, kapag tinitignan mo, kapag masyado mong siniseryoso ang mga takot sa buhay mo. Amen? Kapag hindi ka naniwala sa Diyos, para bang naglalakad ka sa mga balat ng itlog. That is what not having faith is. You are like walking on eggshells. And this is why I said it is so tiring and exhausting and not believing in God. Kaya ngayon po naiintindihan nyo, naunawaan nyo. Bakit ang himbing ng tulog ni Jesus? Kasi nakasandal siya sa Diyos Ama. Payapa si Jesus sa gitna ng bagyo kasi hinulog niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa kanyang Diyos Ama. Alam ni Jesus, hindi naman siya papabayaan na mahulog sa bangka ng kanyang mahal na Ama na nasa langit. Kaya magandang itanong ito, ikaw, talaga bang naniniwala ka sa Diyos? Hinulog mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Meron pong pumunta dito, isang misis, umiiyak kasi nahihirapan siya doon sa kanyang asawa. Itong asawa niya, meron pong anxiety and depression dahil meron pong napanood
sa TikTok tungkol po sa leptospirosis, tungkol daw po sa sakit. So, ayaw pong lumabas sa bahay nito pong kanyang asawa. Natatakot, nangangamba. Kinulong po ang sarili niya sa kwarto. Hindi po alam ng kanyang misis kung anong gagawin. Napaisip ako, buti pa yung mga napapanood po natin sa TikTok, agad nating pinaniniwalaan. Bakit ang salita ng Diyos? Ang bagal nating maniwala. Kung isipin nyo, ang salita ng Diyos, ang dami nang nagpakamatay dyan para magpatotoo lang. Ay yung 5-second video na panood mo, agad-agad naniniwala ka. Hindi po ba nakakatawa yun? Meron pang isang lumapit sa akin isang follower nagtatanong, Father, totoo ba si Cardinal Tagle, siya na daw ang susunod na Santo Papa? Sabi ko, saan nyo nabalitaan yun? Father, kalat po sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Natatawa po ako. Ganyan tayo kadali na maniwala doon sa ating mga napapanood. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bakit ang tagal nating maniwala? Ang bagal ng ating pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, kung kaya mong maniwala dyan sa mga napapanood mo, unahin mong paniwalaan, ibigay mong buong-buo ang isip mo, ang puso mo, ang buhay mo, ang kaluluwa mo dito sa salita ng ating Panginoon. At ano ang kanya sinasabi? Huwag kayong matakot. Maniwala kayo sa akin, maniwala kayo sa Diyos Ama. At ano ang tatanggapin natin sa ating paniniwala? Buhay at buhay na walang hanggan. Pagdasal po natin sa banal na misang ito, naway maging mas malakas, mas matatag ang ating pananampalataya sa Kanya kesa sa paniniwala natin sa ating mga takot at pangamba. Amen. Tumayo po tayo. Sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay. At magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhod upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dalhin ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming makairangal ang iyong pagpapala sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang takot ang madalas na dahilan bakit tayo ay napapagod sa buhay. Dahil palagi mong binibigyan ng oras at panahon yung masama na iniisip mong mangyayari sa iyo. What is fear? It is worshiping the problems that are coming. But what is faith? It is putting your whole weight, your whole life in what you truly believe. Kaya kung tunay tayong naniniwala sa Diyos, kailangan mong isandal, ipalagay ang iyong sarili sa Diyos. Wala nang ibang pinakamasarap na feeling o karanasan ay yung alam mo, hindi ka papabayaan. Hindi po ba? Kaya nga, yung mga iba nakakatulog habang sila ay nakasakay sa sakyan. Kayang makatulog ng iba habang sila ay nakasakay sa eroplano. Bakit? Kasi sila ay nagtitiwala dun sa nagmamaneho. So to drive away the fear, always believe that God is in control. Amen? Hindi ka hahayaan na Diyos na dumaan sa isang problema na alam niya na ikapapahamak mo. Dinadaan ka ng Diyos sa isang bagyo, isang pagsubok kasi alam niya, pagkatapos niyan, pagkadaan mo, magiging mas matatag, magiging mas malakas pa ang iyong pananampalataya sa Kanya at ang iyong pagkatao. Kaya po, para sa ating assignment ngayon, gusto ko po kayong mag-relax lang. Wala muna kayong isipin. Just give yourself some 5 minutes thinking nothing, worrying about nothing. Upo lang po kayo, maghanap kayo ng tahimik na lugar. Pwede kayong pumunta sa Chapel of the Eucharist. Pwede kayong pumunta sa simbahan. Mag-isa lang kayo. Wala muna kayong dapat kausapin, pakipagkwentuhan.
Please give yourself that time, that silence, to just breathe in, breathe out, relax. Give yourself to God para po maging mas payapa ang inyong kaisipan at ang inyong kalooban. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.